Ako si Maria at ito ang aking kwento. Pinagpahinga na rin ni Alicia ang mga to. Doon na lang siya matutulog sa tabi ng anak since na-miss niya ito. Parang umidlip nga lang siya dahil pagdilat niya ay may araw na't naalala niya na meron pa siyang pupuntahan. Maingat siyang bumangon at naabutan ng magulang na naghahanda ng umagahan. Anak, kumain ka na. Maya-maya gigising na si Sanya. Pa, tita, aalis na po muna ako. May kailangan pa po akong asikasuhin eh. Babalik ko ako kagad kapag natapos. Probably not. Ngiwi na sabi niya at naalala na may meeting siya with the marketing team. Gabi na ho pala, may meeting pa ako. Iha, natutuwa kami't malayo ng nararating mo pero wag mong kalimutan ang sarili mo. Heto, dalhin mo to sa biyahe at kainin mo. Inabot ng kanyang stepmother ang isang sandwich na may kasamang hotdog at bacon sa loob. Naalala niya tuloy noong nag-aaral pa siya, ganun na ganun ang trato nito sa kanya. I feel nostalgic, tita. Thank you. Niyakap niyang ginang ng mahigpit pagkasabi noon. Napangiti naman ang mag-asawa dahil doon. Oh, I will be late. See you later po. Pakamusta ako sa anak ko. Babawi ako mamaya. Kumuway ni si Alicia sa kanila at umalis doon. Habang nasa biyahe ay kumakain siya at iniisipan tungkol sa lakad niya. Sa ngayon, kailangan niyang umuwi at ihanda ang para sa meeting mamaya. Maliligo na rin at magbibihis. Nang matapos sa kanyang dapat gawin, inabot na ng almost lunch si Alicia. Pagpasok niya sa kotse, dala niya na ang mga files for the meetings and nilabas din ng phone at may tinawagan. Saglitong nagring at merong sumagot. Gian, it's me. Alicia? Gulat na tanong ni Gian sa kabilang linya. Yes, don't tell Maximus that I called you. I want to ask you about our divorce papers. Ang hindi alam ni Alicia ay kasama ni Gian si Maximus ngayon at naka-loudspeaker ito. Kita niyang pag-sign ni Maximus ng silent kung kaya nakuha niyang ibig sabihin nito. What about that, Alicia? I'm not sure but it's feel kinda weird. I feel like I've been fooled. I hate being fooled, Gian. Gulay na napatingin si Gian kay Maximus at kita niya rin ang pagkataranta nito. Nag-sign si Maximus na patayin na ang tawag kaya kaagad nang gumawa ng dahilan si Gian. Sorry Alicia, may tumatawag sa kabilang linya. I'll call you back, okay? Bye. At pinatay na nitong tawag. Lagot ka, sabi ni Gian sa kaibigan. I know, hayaan na natin at least asawa ko pa rin siya, hindi ba? Magsasorry na lang ako. Wow, isang Maximus Alcantara, magsasorry sa babae. Tawang asar na sabi ni Gian na hindi kinagusto ng kaibigan. Hindi ko babae si Alicia. She's my wife. Chill, okay? Okay, I'm sorry. Binibiro ka lang eh. Taas kamay na sabi ni Gian at inayos ang sarili. Takot niya lang na masapak ng kaibigan. Sa kotse naman kung saan nandun si Alicia, napangisi siya. Alam niya na nakikinig si Maximus kaya ganun ang sinabi niya. 24/7 na magkakasamang dalawang iyon kaya alam niya na nakikinig ito. Malalaman ko ng totoo. Nagpark siya sa isang tabi at pumunta sa munisipyo kung saan sila legal na nagpapakasal ni Maximus. After an hour of waiting and discussing, nalaman niyang totoo. So all this time, kasal pa rin talaga kami. Why would you lie to me, Maximus? Naitanong na lang niya sa sarili. May part sa kanya na naiinis siya pero wala siyang karapatan dahil maging siya, nilokong lalaki. Kung anong meron sa kanila ay sa papel lang, ayaw niyang lumalim ang nararamdaman dito para mahinto niya ang pagmamahal niya. Ayaw niyang matalo na naman sa dulo, katulad kay Francis. Wala sa sariling naglalakad siya papunta sa kanyang kotse na may humila sa kanya papunta sa sulok. Nagulat siya doon at sinubukang manlaban, ngunit tinakpan na lalaking bibig niya. Calm down, Alicia. May babalita ko tungkol sa anak mo. Hindi ba triplets ang anak mo at nawawalang dalawa? Natigilan si Alicia sa narinig. Kung hindi ito binanggit ang tungkol sa anak ay baka mas nanlaban pa siya. Doon niya lang namukaan ng lalaki. Ito ang dumukot sa kanya. Ikaw? Sabi niya nang maalis itong kamay sa bibig niya. Yes, ako nga. May alam akong information na siguradong kailangan mo. Napaisip si Alicia dahil doon. Hanggang ngayon, wala pa ring update sa mga anak niya at paano mo nalaman ito tungkol sa kanila, hindi ba? Anong alam mo? Seryosong sabi niya at lumayo sa lalaki. Tumingin na muna sa paligid si Manny kung meron bang nakakita sa pagkuha niya kay Alicia bago tumuling humarap sa kanya.
Nasilayan ni Alicia ang paglabas ng makahulugang ngiti nito sa labi. Doon pa lang alam niya na mayroong kakaiba at dapat na siyang lumayo dito. Ang kaso tungkol na yun sa mga anak niya. Gagawin niya lahat para lang magkaroon ng clue tungkol sa nawawalang anak niya. Magsalita ka. Mahina ngunit madiin na sabi ni Alicia dito. Wala nang libre ngayon, Alicia. May kailangan ka sa akin syempre, may kapalit yun. Sinasabi na nga ba ni Alicia? Tusong lalaki. Hindi ito hayaan na wala itong makuha sa kanya. Gusto niya itong sigawan dahil sa inis lalo na. At gusto niyang malaman ang information tungkol sa anak niya. Ngunit kinalma na lang niya ang sarili. Okay, what do you want? Seryosong tanong niya dito. Unang-una, gusto ko na hindi ako madadamay sa galit mo dahil inutusan lang akong gawin yun. Napakunot ang noon niya sa sinabi ng lalaki. Bumuntong hininga siya at tumango. Continue. Second, I want money. Dahil sa pagtakas niyo na walang organization ko, gusto kong bumalik ang negosyo ko. Sinasabi mo ba na bibigyan kita ng pera para makakuha ka ulit ng mga bata at paglilimusin para sa'yo? At hindi lang yon, para mag-auction ulit ng mga katulad kong babae. Siyempre, agad na sagot ni Manny, ngunit nakita niya seryosong mukha ni Alicia. Malamang hindi nito gusto ang ganoon. Baka hindi siya ito bigyan ng pera. Siyempre hindi. Ano ka ba naman, Alicia? Ayoko nang maulit ang nangyari. Muntik na rin akong mawala kaya gusto ko na magbagong buhay. Katulad ng sa asawa mo, si Maximus. Napatayo ng maayos si Alicia dahil paano nito na lamang asawa ni si Maximus. Naisip niya, iisa nga palang ginagalawan na mundo ng mga ito. Kakaiba kaya malamang na marami tong paraan para malaman ang katotohanan. Okay, kung katulad ng kay Maximus, wala akong problema. Napangiti si Manny dahil doon. Sa isip niya madali naman palang utuin si Alicia. Sa bagay tungkol sa anak nitong pinag-uusapan kaya kakagad talaga ang gusto niya. I need 10 million in cash. 10 million in cash? Wala akong gano'ng kalaking halaga. Gulat na sabi ni Alicia. Hinaan mo boses mo. Napapatahimik ni Manny dahil sa gulat ni Alicia ay tumaas ang boses niya. Isa pa nandyan naman ang asawa mo, mayaman si Maximus. Napakunot ang noon ni Alicia dahil sa gusto nito nakuha na ko ng perang asawa niya. Pero teka, may naisip siya na mas magandang idea. Muntik na siyang mapangiti dahil sa naisip niya. Yun kung kaya tumikim siya at sumeryosong muli. Tama ka, sige ibibigay kong kailangan mo. Sabihin mo lang sa akin kung anong alam mo tungkol sa nawawala akong anak. Napangisi si Manny sa narinig. Pababantayan kita, Alicia. Sa oras na hindi mo gawin ang napag-usapan, ako mismong papatay sa pangalawang anak mo. Pangalawa, nasan siya? Huwag mo siyang sasaktan. Napahawak si Alicia sa magkabilang kwelyo ni Manny dahil sa takot na saktan nitong anak. Chill, ligtas siya ngayon. Siyempre, kilala mo nga siya eh. Doon natigilan si Alicia sa narinig at unti-unti napabitaw sa kwelyo nito. Kilala ko? Yes, nakasama mo na rin. So, balik tayo sa main point. Bukas kailangan kong pera. Bukas ng gabi dito sa address na ito. Kapag wala ka pa, mawawalang anak mo. Oo na, sabihin mo na sa akin ang totoo. Mabilis ang patakbo ni Alicia sa kanyang kotse habang mahigpit ang kapit sa manibela. Gustong sumabog ng dibdib niya sa galit. Sa sobrang galit din ay tumutulo ng kanyang mga luha na kaagad naman niyang pinupunasan. Tandang-tanda niyang sinabi sa kanya ni Moni. Yun na atang impormasyon na ikinagalit niya sa tagal nang niyang nabubuhay sa mundo. Hindi ba ex mo si Francis? May alam siya sa pagkawala ng anak mo at matagal niya nang tinatago sa'yo dahil ang may kagagawa nun ay ang girlfriend niya na pinalit sa'yo. Si Ma'am Aya, siyang nagutos sa akin na kunin ang mga anak mo noon. Nang malaman niyang tungkol doon ay kaagad siyang umalis para pumunta sa opisina ni Francis. Hindi naman niya alam kung saan nakatira si Aya o kung nasan ito. Siguradong si Francis ay oo, lalo na't magkarelasyon sila. Hi, nandito ba si Francis? Napatingin na sekretarya ni Francis kay Alicia at ngumiti ito. Kahit na seryoso lang ang mukha ni Alicia dahil sa inis ngayon ay nginitian pa rin siya ng babae. Do you have any appointment, ma'am? No, I just wanted to know if he's here. Mabilis sa sagot ni Alicia. He's here, ma'am, but you cannot meet him unless you have an appointment. Lalo na po't maya-maya ay may meeting na siya, ma'am. Ma'am? Nagsasalita pang sekretarya habang inihahanda ng laptop para sa pagpapa-appointment nito. Kaso pagangat niya ng tingin ay wala na ito doon. Naglalakad nito papasok sa office ng amo. Siguradong malalagot siya sa oras na malaman itong nagpapasok siya ng walang appointment. Ma'am, you're not allowed here po.
Huli ng lahat at nabuksan na ni Alicia ang pinto dahilan para marinig ni Francis ang ingay. Napatingin siya sa may pintuan at magagalit na sana dahil doon, ngunit agad niyang nakilala si Alicia. Sir, nagpumilit na pumasok si ma'am. Hindi ko po siya napigilan. Takot na sabi ng sekretarya niya. Ngunit hindi ito pinansin ng lalaki at napatayo pa. Alicia, what are you doing here? Bakas ang pagkagulat at pagkatuwa sa mukha ni Francis. Kaya hindi makapaniwalang sekretarya niya doon. Ilang taon na siya doon pero ngayon niya lang nakitang ngumiti ng ganoon ang amo. Kahit nga sa girlfriend nito na si Aya ay hindi malang to napapangiti. I need to talk to you in private. Seryosong sabi ni Alicia. Tumango naman si Francis at dinapuan ng tingin ng sekretarya. Kung kanina nakangiti pa ito pero natignan ng sekretarya seryoso na kaya tumango ito at agad na lumabas. Pagkasara niya ng pinto ay napahinga ng maluwag ang babae. Tunay na nakakatakot ang amo niya, lalo na kapag galit. Sino kayang babaeng yun? Bagong girlfriend ni Sir? Napailing na lang sa sariling babae at bumalik na lamang sa trabaho. Samantalang sa loob ng opisina ay inakay ni Francis si Alicia papunta sa sofa nandoon para umupo pero inilayo ng babae ang sarili dito. Ano ang alam mo sa pagkawala ng mga anak ko? Kalmadong ngunit na hindi na itanong ni Alicia. Halata mo sa tono nitong pagtitimpi at tila sasabog na sa galit. What do you mean? Alanganing itinatanong ni Francis. Sit her first, Alicia. Ayoko mangawit ka. No, napahinto si Francis sa pag-alala kay Alicia sa pagsigaw nito. Dahil doon ay bumuntong hininga siya at seryosong tumayo ng maayos. Anong kinalaman mo sa pagkawala ng triplets ko? Wala akong kinalaman doon, Alicia. Kalmadong sagot na lalaki na hindi kinagusto ni Alicia. Wala, nagawa mo nga ipakulong ang ama ko na walang kalaban-laban ang mga anak ko pa kaya na sanggol pa lang. Anong ginawa nila sa'yo para gawin mo yon? Halos lumabas ng litis sa leeg ni Alicia sa sobrang galit habang sinisigawan ng lalaking kaharap. Ang mas lalo nagpapagalit sa kanya ay ang pagtanggi nito. Alam na niyang totoo pero pilit pa rin itong itinatanggi. Sa bagay, may aasahan pa ba siya? Noon ngang niloko siya nito. Ayaw ding umamin sa kanya kung hindi lang si Aya mismong lumapit sa kanila. Hindi aamin ng lalaki. She had enough sa mga kasinungalingan nito. Hindi na siya magpapautot, hindi na siya maniniwala. Trust me, Alicia. Wala akong kinalaman. Pak, hindi pinatapos ni Alicia ang pagsasalita ni Francis nang sapakin niya ito. Para sa mga anak ko na walang kalaban-laban. Pagkasabi muli niya itong sinampal. Para sa panloloko mo sa akin. Para sa pananakit mo sa akin. At para sa pagpapakulong mo sa papa ko. Hindi makapaniwala si Francis sa sampal ni Alicia. Hindi lang isa kundi tatlo. Tila naalugat ang ulo niya doon at bumalik lahat ng kagaguhang ginawa ni Francis sa babae. Lahat ng sinabi nito ay totoo at mali niya kaya wala siyang karapatan na sumbatan to sa pananampal niya. Bakit dinamin niyo pang anak ko? Kung may galit kayo sa akin na lang dapat. Nawawala tuloy ang dalawa kong anak. Napatingin si Francis sa babae habang hawak ang isang pisngi na nasaktan sa kanya. Maniwala ka sa akin, wala akong alam dahil si Aya lang ang may kagagawa ng lahat. Nito ko lang din nalaman ng totoo noong nasa Tagaytay tayo. Binala ka pa nga niyang saktan noon pero pinagbantayan kita para hindi ka nila makuha. Natigilan si Alicia sa narinig. Bumalik sa alaala niyang pakiramdam na meron nga nakasunod at nanonood sa kanilang bakasyon na yon. Totoo rin na nagkita sila sa Tagaytay kaya malamang totoo din ang sinasabi ng lalaki. Sa tingin mo maniniwala ko sa'yo? Seryosong tanong nito. Nasa sayo yan, Alicia, pero handa akong tumulong para lang magbayad si Aya sa kasalanan niya. Hindi makapaniwala si Alicia sa narinig. Tila nakikita na niya ang sarili sa kalagayan ni Aya ngayon. Yung tipong kapag hindi na nagustuhan ni Francis ay pababayaan na lang niya ito at gagawin ang lahat, mawala lang sa landas niya. Kung hindi lang siguro nito ginalaw ang mga anak ay baka naawa na siya kay Aya. Hindi ako naniniwala na wala kang alam dahil mahal na mahal mo si Aya. Pinagpalit mo siya sa akin, hindi ba? Gagawin ko lahat para maipakulong kayo. Tumalikod na si Alicia upang lumabas sa office nito. Teka Alicia, wait. It's not what you... Damn it. Napamura na lang si Francis ng isara ng malakas ni Alicia ang pintuan ng office niya. Mas lalo siyang nakaramdam ng galit kay Aya ng mga sandaling iyon. Pagbabayaran mo to, Aya. Lolo, sabi niyo po uuwi si Mommy. Apo, baka busy si Mommy mo. Sabi niya kanina uuwi daw siya eh. Baka nagkaroon ng emergency.
Nakita ng ama ni Alicia ang lungkot sa mukha ni Sanya nang marinig ang sinabi niya. Naintindihan niyang bata, ngayon lang sila nagkasamang mag-ina hanggang sa lumaki ito tapos wala pa ito palagi. Naalala niya tuloy noon nung maliit pa si Alicia. Iniwan sila ng kanyang unang asawa kung kaya silang dalawa lang ni Alicia. Wala pa nun ang asawa niya ngayon dahil 5 taong bago naging sila. Siyempre masakit sa kanya ang pag-iwan ng unang asawa. Napabayaan niya si Alicia. Hindi naman siya nagbisyo. Sinubsob niya sarili sa trabaho hanggang sa makalimutan niya to. Kada uwi siya'y sabik na sabik si Alicia, ngunit wala siyang gana. Ganun na ganun ang lungkot sa mukha ni Sanya. Ngayon at sa mukha ni Alicia noon. How is she? Tanong ng asawa sa kanya nang lumabas to ng silid ni Sanya. Hinayaan na muna nilang bata para makatulog ito. Ayaw din nila na maistorbong bata lalo na tinaasahan itong pagdating ni Alicia. She misses her mom so much. Nasaan na kaya si Alicia? Han, siguradong busy si Alicia sa trabaho. Alam mo naman kakasimula lang ng negosyo niya. Pagpapakalma na sabi ng asawa sa kanya, tinagod pang likuran nito. Hindi ko kaya na makita ang ganito si Sanya eh. Ganun na ganun siya noon bago ka dumating sa amin. Kung ganun, edi kausapin na lang natin siya pag uwi niya. Napatango ang ama ni Alicia dahil sa sitwasyon na yon ng asawa. Tama ka, hintayin na lang natin siya. Pagkaalis ni Alicia sa kumpanya ni Francis ay nag-drive na siya papunta sa kanyang meeting. Pagkatapos ng meeting na inabot na ng dilim ay kay Maximus agad ang diretso niya. Hindi niya sigurado kung nandun ang asawa, ngunit dumiretso siya. Masyadong maraming nangyari ng araw na yon. Una, nalaman niya na hindi pa sila divorced ni Maximus. Pangalawa, ay ang tungkol sa anak niya. Sino kayang tinutukoy ni Manny na nakasama ni nila at kilala niya? Panghuli ay tungkol sa halaga ng pera at kaligtasan ng anak. Siyempre, hindi siya papayag na mapahamak ang pangalawang anak niya kung kaya gagawin niya lahat ng paraan para mailigtas ito. Ngunit nang makarating siya sa opisina ni Maximus ay wala na ito. Ang guard ang nagsabi kay Alicia, hindi na siya tumuloy at nag-drive muli papunta sa bahay nila dati. Sigurado siya na nandoon ang dalawa. Ang kaso, inabot siya ng traffic. Abot pa sana siya na makauwi ng maaga at maabutan ng gising ang anak kaso sa traffic siya dahil sa rush hour. Nang dumating si Alicia ay busy si Maximus dahil pinapatulog niya si Buboy sa silid nito. Kaalis lang ni Oscar at katatapos lang ng therapy nito at pinapatulog niyang bata. Maya-maya pa'y bumukas ang library niya at pumasok doon si Gian, nahingal sa pagtakbo. Maximus, nandito si Alicia. Napahinto sa pagbabasa si Maximus at hindi nagdalawang isip na tumayo upang bumaba. Magkasabay na tumakbo si Maximus at Gian pababa ng bahay at nakita nila si Alicia na nakaupo sa sofa at naghihintay. Alicia, naparito ka, hingal na tanong ni Maximus. Bukod doon ay kinakabahan din siya, lalo na't may hinuha na silang magkaibigan na tungkol sa divorce papers ang dahilan kung bakit ito naroroon. Kailangan kitang makausap ng masinsinang Maximus. Napalunok si Maximus dahil binanggit pa nito ng seryoso ang pangalan niya. Napatingin siya kay Gian at tumango dito. Ikukuha ko kayo ng maiinom at makakain. Pagkaalis ni Gian ay pinaupo na muna ni Maximus si Alicia at tinanong kung kumain na ito. Dahil wala namang gana si Alicia ay nagpanggap siya na kumain na at kahit ang totoo ay hindi. Bakit ka nandito? Ngiting tanong ni Maximus sa babae. Gusto kong hingin ng tulong mo. Tulong? Kunot noon na tanong ni Maximus at nawala ng ngiti sa labi niya. Sakto naman na bumalik si Gian upang magtanong kung ano ang dadalhin na pagkain nila. Alam ko na kung sino may kagagawa ng pagkawala ng mga anak ko. Sabi sa akin ng lalaki kapag hindi ko siya binigyan ng 10 milyon, mapapahamak ang pangalawa. What? Sabay na sabi ni Maximus at Gian na magkatapat na ngayon. Nagising ang magulang ni Alicia nang gisingin sila nito. Pagtingin sa orasan ay pasado 2:00 na ng madaling araw. Pa 3:00 na nga iyon. Anak, bakit ngayon ka lang? Antok na tanong ng ama nito. Pasensya na ho kayo, ang dami ko lang pong inasikaso. Ngiting pilit na sabi ni Alicia sa mga ito. Halata naman sa mukha ni Alicia ang pagod at puyat. Sa ngiti pa lang nito ay halata mo na rin na mayroong tinatago sa likod ng ngiti na yon. Mukhang hindi ganun kadali si Alicia na magtago ng mga emosyons. Kumain ka na ba, Iha? You look tired and exhausted. Umiling si Alicia sa nag-aalalang tanong ng kanyang stepmother. I'm fine, tita. Thank you. Inaalala ko lang ang anak ko.
Hinahantay niya ba ako? Pwede ba tayong mag-usap tungkol doon, anak? Agad na tanong ng ama niya na ikinalingon ni Alicia. Pabalik sa mga ito at kita niya na seryoso ang ama. Pumayag naman si Alicia sa gusto ng ama at sa kantinang klinik sila dumiretso. May kalakihan din kasi yon, ngunit maliit lang ang kainan. Bumili na rin sila ng kape na maiinom habang nag-uusap. Anak, nakikita ko ikaw nung bata ka pa kay Sanya. Huwag mong hayaan ang anak mo na maiwan palagi. Natahimik lalo si Alicia nang marinig ang sinabi ng ama. Naibaba niyang kape, na hinihigop at bumalik sa isip niyang pakiramdam ng mag-isa noong panahon na iniwan sila ng mama niya. Am I a bad mother now? Naiyak na tanong ni Alicia sa kanyang isipan. Han, busy lang si Alicia. You don't need to be harsh. Paalala na sabi ng asawa nito sa kanya. I know, but she also have a responsibility kay Sanya. Muling humarap ang papa niya sa kanya. Alam mo ang pakiramdam na mag-isa, anak. Oo, nandito kami pero iba si Sanya. Ang tagal niyang walang kasama tapos ngayon ka lang niya nakilala. I'm sorry pa. Yung kung sabi ni Alicia. Tama ho kayo. Masyado ko napabayaan ang anak ko. Ilang araw na akong wala sa tabi niya. Ayoko maranasan yung naranasan ko noon. Hinawakan ng papa niya ang kanyang kamay na nasa ibabaw ng mesa kung kaya napatingin siya dito. Anak, nandito kami pero iba pa rin ang feeling kapag magulang mo kasama mo. Hindi ko sinasabi na masama kang ina, okay? Bigyan mo lang ng panahon at oras ang anak mo. Napangiti si Alicia sa sinabi ng ama at tumango dito. Matapos nilang mag-usap ay bumalik na sila sa silid at muling tumabi si Alicia sa anak. Dapat ay diretso na uwi niya dahil may dapat pa silang asikasuhin. Ngunit nagpasya siyang bigyan ng oras ang anak. I'm sorry anak, babawi si mommy. Pagtapos ng gulong ito, okay? Mahinang sabi ni Alicia tinalikan ng noo ng anak. Kinabukasan na unang nagising si Sanya at paunat-unat pa siya mula sa pagkakahiga nang mapansin na meron siyang katabi. Napalaki ang mata niya at titilisan na ng maalalang tulog ang ina. Tahimik siyang tumili at tumingin sa hinihigaan ng lolo at lola niya na kapwa nakangiti sa kanya. Lolo, lola, si mommy, mahinang sabi ni Sanya na kinikilig pa. Doon na nagising si Alicia dahil sa pagkagalaw na hinigaan niya. Sa tuwa kasi ni Sanya ay bahagyang tumatalon siya sa higaan. Napangiti naman si Alicia doon at bumangon. Pagkatapos ay niyakap ang anak mula sa likod nito. Mommy! Gulat at excited na sabi ni Sanya sa ina. Good morning anak, kamusta ang tulog mo? I miss you mommy. Niyakap ng mahigpit ni Sanyang ina na sinuklian naman ni Alicia. I'm sorry anak, wala si mommy. Busy lang sa work. It's okay po mommy. Pinapaliwanag naman po sa akin nila lolo at lola kung bakit ka wala. Napatitig si Alicia sa mukha ng anak dahil doon. Kahit na ganun, ikita niyang pagkatuwa sa mukha nito at pagkabibo. Wala man lang siyang makitang tampo o kahit na ano na ipinagpapasalamat niya. Lalo na't mabait ang anak. Don't worry, until lunch dito si mommy. May work ako mamaya eh. Sapat na po yun sa akin. Basta kapag uuwi ka po, sa akin ka po ulit tumabi. Yes naman anak. At hinalikan ni Alicia ang magkabilang pisngi ng anak. Inaya na silang kumain ng magulang niya, kaya bumaba na sila sa higaan. Tiyanak na muna ni Alicia ang kanyang telepono at nabasang sinabi ni Gian na okay ng ampunan kaya nakahinga siya ng maluwag. Nang sabihin niyang totoo sa dalawang lalaki kagad nilang pinaasikaso, ang ampunan lalo na't isa doon ng anak niya. Iniiwasan nila na mapahamak ito sa oras na maisagawa nila ang plano. Oo, sinabi ni Manny na huwag siyang magsasama ng ibang tao pero nagsabi din ito na magpatulong siya kay Maximus kaya ayun, kay Maximus siya nagpatulong at uhulihin nila to. Maayos na ang plano, inaantay na lang nilang oras mamayang gabi. Pagkatapos ay hahanapin na niyang anak sa mga bata na nasa ampunan na pinagawa ni Maximus. Naglalakad si Aliciang mag-isa dala ang dalawang malaking bag na naglalaman ng 10 milyong piso. Sa address na ibinigay ni Manny ang puntan niya habang pinapakaramdaman ng paligid. Alam niya na merong nakasunod ang tingin sa kanya kaya tinatalasan niyang pakiramdam sa paligid. Takot niya lang na mabaril ng isang bala at mawala ng tuluyan. Isang warehouse na malaki na tila abandonado ang pinasukan ni Alicia. Walang gamit sa loob at tahimik kaya lalo siyang kinakabahan. Wala naman siyang choice at kailangan niyang gawin iyon. Huminto siya sa pinakang gitna nun at sumigaw. Nandito ng pera mo! Nag-echo ang boses niya sa loob at maya-may nagsilabasan ng mga lalaki na tinutulak siya ng baril. Napaatras si Alicia doon at kitang-kita niyang laser ng mga baril nila na nakatutok sa buong parte ng katawan niya. Napahigpit ang kapit niya sa kanyang bag at napaatras.
Lalong bumilis ang tibok ng puso niya sa takot. Mabuti at dumating ka, Alicia. Akala ko hayaan mo kung saktan ng anak mo eh. Sumulpot si Manny sa gitna ng kanyang mga tauhan. Bumaba ito ng hagdan habang nakangising nakatingin kay Alicia. Ang pera ko. Ibinaba ni Alicia ang dalang bag. Pagkarating ni Manny sa harap niya, inutusan siya nito na buksan iyon. Hindi pa nga sana susunod si Alicia pero ginawa na lang niya. Kita agad ni Manny ang maraming halaga ng pera, kaya lalo siyang napangisi. Ngunit ang hindi inaasahan nito yung pagkuha ni Alicia ng baril sa ilalim ng mga pera na yun at mabilis tong tinutok sa ulo ni Manny. Subukan niyo magpaputok ng baril. Sasabog mo ng ulo ng amo niyo bago ako. Seryosong sabi ni Alicia. Huwag kayo magpapaputok ng baril, sigaw na sabi ni Manny. Dahil doon bigla na rin nagsipaglabasan ng tauhan ni Maximus. Mabilis ang kilos ng mga to at napalibutan na nila ngayon ang lahat. Literal na nagmalaki ang baril ng hawak ng tauhan ni Maximus kaysa sa tauhan ni Manny. Nakita na rin ni Manny ang pagpasok ni Maximus at Gian sa loob ng warehouse. Traidor ka, Alicia. Ano to? Bakit? Ikaw na mismo nagsabing manghingi ako ng tulong sa asawa ko, hindi ba? Eto na sila. Hindi nakasagot si Manny at wala itong nagawa ng kunin niya. Ang maging mga tauhan nito, naging malinis at madali ang mission nila. Pero isang maling galaw lang ay maaaring mawala si Alicia. Nang hinang tuhod ni Alicia, mabuti na lang at nasalo siya ni Maximus. You did well, wife. Ngumiti lang ng bahagya si Alicia dito. Sa totoo lang, ayaw ni Maximus sa planong yun, lalo na't itataya ni Alicia ang buhay niya. Kaso sumang-ayon si Alicia sa plano ni Gian at naging resulta naman ay maayos. Nanghihina ako. Hindi na natapos pang magsalita si Alicia, tuloy na itong nahimatay. Alicia! Alicia! Tarantang tawag ni Maximus dito, tinapik-tapik pang pisngin nito, ngunit hindi naman to nagising. Hindi nagdalawang isip si Maximus na buhatin si Alicia. Malayo pa lang habang inistruck ni Gian ang mga kasamay, nakita niya na si Maximus na buhat ang asawa. Maximus, what happened? Lapit na takbo nito sa kaibigan. She lost her consciousness. Kailangan na niyang maiuwi. Sige, ako nang bahala dito, mauna na kayo. Tumango lang si Maximus kay Gian at pinasok na niya ang asawa sa loob. Habang nasa biyahe pa na yung tingin niya sa likuran ng kotse. Dahil sa pag-aalala kay Alicia. Halos paliparin na nga niya ang sasakyan para lang makauwi siya. Pagdating, saktong nandoon si Oscar kaya pinacheck niya kaagad si Alicia dito. Matapos ang ilang minutong pag-aalala at paghihintay ay tapos na ito at lumabas ng silid ng asawa. She's fine now. Hinimatay siya sa sobrang pagod at kaba. Naghalo-halong emotions niya. Bakit mo naman kasi siya sinama sa mundo natin? Alam mo naman hindi kinalakihan ni Alicia yan. Nakahinga ng maluwag si Maximus sa narinig. I have no choice. Siyang nilalapitan. Then do something. Baka isang araw mawala na lang siya sa'yo. Ikaw din. Napakuyom ng kamao si Maximus sa narinig. Wala siyang karapatang magalit kay Oscar dahil tama naman ang sinasabi nito. Isa pa, siya ang mas may kakayanan kaysa kay Alicia kaya kapabayaan niya lahat ng iyon. Sige na, maiwan na kita pero papaalala ko lang ulit sa'yo Maximus. Psychologist ako. Pang-utak, emotional, hindi ako doktor na nakita mo sa mga ospital. Sinamaan ng tingin ni Maximus ang kaibigan pagkasabi nun, ngunit kinawayan na lang siya nito paalis doon kaya napailing siya. Papasok na dapat siya sa loob ng silid ni Alicia nang maisip niyang munang bisitahin si Buboy. Hindi niya nakita maghapon ang bata at katatapos lang ng session nila ni Oscar maghapon, kaya tama lang na itong una niyang bisitahin. Pagbukas niya ng pinto'y nakita niya ito na nakahiga habang nanonood sa TV. Tito Maximus! Masayang bungad ng batang makita siya nito. Kamusta ka? Nakangiting tanong ni Maximus. Maayos naman po, sabi ni Tito Oscar, very good daw ako. Mabuti kung ganon. Sabay na ginulo nitong buhok ng bata. Pasensya ka na pala, wala akong maghapon, busy lang sa work. Okay lang po tito, kamusta po si Ate Alicia? Natigilan si Maximus sa tanong ng bata. Agad namang nakuha ni Buboy ang pagkatahimik ng kausap kaya napaiwas siya ng tingin at hindi na mapakali. Baka kasi magalit ito sa kanya. Pasensya na po. Narinig ko po kasi kayo kanina kaya lumabas ako at nakita ko po na ginagamot ni Tito Oscar si Ate Alicia. Huwag po sana kayong magalit. Alalang sabi ng bata sa kanya. Napabuntong hininga si Maximus. Hanggat maari kinokontrol niyang emosyon dahil merong mga bata sa buhay niya. Lalo na silang mag-asawa. Alam ng karamihan kung gaano siya ka-cold na tao kaya kahit papano ay binabawasan niya ito sa kadahilan ng ayaw niyang matakot ang mga bata. Hindi ako galit, Buboy. At maayos na si Ate Alicia mo. Soon kapag naampun na kita,
Mommy Alicia nang itatawag mo sa kanya at syempre sa akin Daddy. Nalaki ang mata ni Buboy sa narinig sa sobrang tuwa. Talaga po? E di magiging kapatid ko na rin po si Sanya? Oo naman, syempre. Wow! Excited na po ako. Ampunin niyo na ako ko kagad dito. Natawa si Maximo sa narinig. Kitang-kita niyang tuwa sa mukha nito kaya pakiramdam niya, pati siya ay masaya. Ganun palang pakiramdam ng isang ama. Kakaibang sayang dala noon. Lalo na kung nakikita mo na ikaw ang dahilan ng pagkatuwa nito. Looking forward na siya sa magiging pamilya nila ni Alicia, lalo na ngayon na makikita na nilang pangalawa sa triplets nito. Malapit na, parating na rin sila mom at dad. Ang magiging lolo at lola mo, nabanggit po sa akin ni Tito Oscar at Gian yan. Ikakasal na po kasi si Tita Catherine daw po sa kapatid ninyo po. Oh yes, ipapakilala kita sa kanila. Sure ako na okay ng adoption papers mo by that time. Siya, sige na, matulog ka na't gabi na rin. Tumango si Buboy sa kanya at nahiga na. Good night, Tito Maximus. Good night din, Buboy.